Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 11. Day 21. Hindi ako makapaniwalang 21 araw na talaga. Parang isang buong century na ang nakalipas simula nang makasama ko si Lucas. Alam kong ang aking daily lags ay hindi kailangan sa puntong ito, dahil hindi ko na nilalayong gamitin ang mga ito laban sa aking mahal na pag-ibig. Oo, mahal ko siya. Mahal ko siya ng buong puso at hindi ko akalain na mamahalin ko ang isang tulad ng pagmamahal ko kay Lucas. Binibigyan niya ako ng kaligayahan araw-araw, tulad ng makikita mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng aking pang-araw-araw na mga log, at kahit na kung minsan ay nagiging hiwalay siya, umatras at bigla siyang naniniwala na babangon ako at iiwan siya balang araw, hinding-hindi ko magagawa. Alam kong ang BPD ang gumagawa ng lahat para sa kanya, at patuloy ko siyang hinihikayat na mag-book ng session ng therapy isang beses sa isang linggo, para lang mas maayos niya itong harapin. Pero, napakatigas ng ulo namin ni Lucas. Tumanggi pa siyang uminom ng mga pills na sinasabing okay lang siya at hindi na kailangang uminom ng gamot. Pero hindi ko siya mapipilit. Ipinakikita ko lang sa kanya araw-araw na hindi ko siya iiwan, at mapapahamak ako kung hahayaan kong magkaroon ng anumang distansya sa pagitan namin, hanggat mabubuhay kaming dalawa. Napabuntong hininga si Tali sa nilalaman habang nire-record niya ang kanyang 21 log mula nang dumating siya dito sa mansyon ni Lucas, at naging mas mabuti sila sa araw. Hindi niya binago ang pangalan ng kanyang logbook. Tinawag pa rin itong ang pagiging bihag ni Lucas, dahil nakahanap siya ng kaunting katatawanan sa likod nito tuwing bubuksan niya ito para mag-record ng bago. Naisip ni Tali ang kanyang sarili na nagbabasa ng kanyang mga tala 2 taon mula ngayon, marahil kapag wala siya sa medical school at labis na namimiss si Lucas kapag wala ito sa isang business trip. Hindi pa rin niya sinabi sa kanya ang tungkol sa mga ito, ngunit umaasa siya na balang araw ay sasabihin niya ito. Ini-save niya ang log at inilagay ang laptop sa isang tabi, habang mabilis siyang pumunta sa kanyang closet upang kumuha ng angkop na damit para sa araw na kanilang binalak. Sa wakas ay nakargahan na ni Tali ang kanyang closet ng mga damit na binili at ipinadala ng assistant ni Lucas sa mansyon, at araw-araw niyang nalaman na kailangan lang niyang makilala ang assistant na ito balang araw dahil naniniwala siyang magiging maayos sila. Kahit papaano ay pareho sila ng estilo. Siya ay kumikinang ng husto habang nakahawak ng maliit na bikini at isang matching overall, dahil hindi mapigilan ni Tali ang excitement sa kanyang mga ugat para sa araw na yun. Sa nakalipas na 5 araw, nasa opisina si Lucas, inaasikaso ang anumang kailangang asikasuhin. Hindi niya akalain na ang pagkuha sa isang kumpanya ay maaaring magbunga ng napakaraming isyu sa simula, ngunit na-miss niya ito sa bahay nitong nakaraang linggo. Tuwing uuwi siya, sabay silang maghahapunan, magkayakap at matutulog ng ganoon, at napagtanto niya na mas maagang nakatulog si Lucas kaysa sa gusto niya tuwing gabi. Ngunit ngayon, buong araw siyang kasama ni Tali, at hindi na siya makapaghintay. Si Lucas ay naglaan ng isang araw para sa kanya lalo na't nakaramdam siya ng kakilakilabot sa lahat ng oras na inilalayo niya sa kanya, kung saan ang totoo, sila ay dapat na gumugugol ng bawat huling segundo na magkasama upang matiyak na handa silang kunin ang kanilang relasyon. Sa susunod na antas sa pagtatapos ng summer, alam na ni Tali na gusto niyang pumunta sa anumang next level, dahil wala siyang gustong katabi kundi si Lucas. May mga araw na nakonsensya siya at makasarili sa ginawa niya habang ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nandoon na may halo-halong emosyon,
ngunit ilang linggo na lang ang natitira bago siya umuwi, hindi niya maiwasang manatiling nakayakap sa braso ni Lucas sa bawat sigandong nakuha. Mabilis na nagtungo si Tali sa banyo upang mag-refresh, bago isinuot ang kanyang swimsuit at itinapon ang kabuuan nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang salaming pang-araw at hinayaan ang kanyang kulot na buhok na bumagsak sa lahat ng alon nito bago tuluyang isinuot ang kanyang mga paa sa kanyang sandals, na inaakalang handa na siya para sa araw ng pool nila ni Lucas. The minute she pulled the door open, nasa kabilang side si Lucas na nakataas ang mga kamay na parang kakatok. Sumilay ang mga matingkad ng ngiti sa kanilang mga mukha nang si Tali ay humarap sa kanya, at agad na binihag ang kanyang mga labi sa isang matamis, nararapat na halik. "Good morning beautiful," bulong niya sa labi niya nang humiwalay siya. "Good morning handsome," balik niya na walang humpay ng ngiti. Minsan mahirap paniwalaan na ito ang Lucas na kinaiinisan niya ilang linggo na ang nakakaraan. Pinasaya niya ito ng husto, na natagpuan niyang imposible na minsan ay kinasusuklaman siya ng lahat ng mayroon siya. Ready na para sa araw na ito. Higit pa sa handa, huni ni Tali habang hawak ang kamay niya. Siya ay nakapunta sa kanyang panloob na pool ng higit sa isang beses, ngunit hindi pa siya nakapunta sa kanyang panlabas na pool. Ang isang dahilan ay dahil na in love siya sa panloob, at hindi na lang siya tumawid sa malaking mansyon para hanapin ang isa pa. Naiayos na ni Lucas ang lahat. Inilagay niya ang mga mesa sa tabi ng pool na may mga prutas, inumin, mga paboritong pagkain nito sa perpektong almusal para sa kanya. Dahil alas 9 pa lang ng umaga, wala pa sa kanila ang kumain, kaya alas 7 pa lang ng umaga, inayos niya si Mrs. Garcia na gumawa ng pinakamalaking breakfast, at pool date picnic para sa kanila ni Tali, at ginugol niya ang huling oras. Tinutulungan si Mrs. Garcia na ayusin ang lahat. Dahil malayo ang pool at kusina sa isa't isa, inakala niyang malamig na ang pagkain sa oras na bumaba si Tali. Gayunpaman, nais niyang gumawa ng isang bagay na espesyal para sa kanya, dahil nakaramdam siya ng pagkakasala sa hindi niya gaanong nakasama nitong nakaraang linggo. Napabuntong hininga si Tali nang padausdusin ni Lucas ang salamin na pinto na bumukas, nakitang-kita ang katangi-tanging kagandahan ng kanyang pool area, napaawang ang bibig niya habang pinagmamasdan ang tanawin ng lahat. "Lucas," bulong niya habang maingat na humakbang papunta sa labas ng yard, na para bang nag-aalalang magulo ang hakbang niya. Sa harap niya ay nakaupo ang isang malawak, bukas na pool na may kumikinang na tubig na tila walang katapusan, dahil ito ay nasa gilid ng yard. Sa kanyang anggulo, ang magandang asul na dagat ay nakaupo ng maayos sa likod ng bukas na pool, na nagbibigay dito ng isang nakamamanghang tanawin. Ang natitirang bahagi ng yard ay napuno ng mga upuan sa tabing dagat at isang solong hapagkainan sa ilalim ng payong, na puno ng lahat ng uri ng pagkain na nagpapahayag ng kanyang pagkagutom. "Gusto mo?" tanong niya habang inaakay pa siya sa lugar na nasa likod niya. "I like it. I freaking love it. Is this a 5-star hotel or something?" Maaaring tumulong si Tali na kunin ang kanyang telepono para kumuha ng larawan, naghihintay sa araw na sa wakas ay makakakonekta siya muli sa mundo para ibahagi ang lahat ng larawang kinuha niya sa loob ng mga linggo. Ito ay tiyak na isang paglalarawan ng kung ano ang kanyang pinaniniwalaan na tulad ng langit. Pumalakhak si Lucas habang pinagmamasdan ang kanyang mga daliri sa paa sa mainit na tubig ng pool. "Hindi, ang humble home ko lang. Mapagpakumbaba," nanunuya siya. "Ito ay isang nakakatakot na villa. Well, I'm glad na gustuhan mo." Hinawakan siya nito sa bewang at hinalikan siya sa balikat. "Mag-breakfast na tayo." "Tayo ay," humalakhak si Tali, natutuwa sa paraan ng paghinga nito sa kanyang leeg, ngunit hindi niya napigilan ang gutom sa kanyang tiyan. Hinawakan siya ni Lucas ng upuan habang nakaupo, bago siya sinamahan sa kabilang side ng table. Agad niyang tinulungan ang sarili sa masarap na almusal na inihanda ni Mrs. Garcia para sa kanila. Hindi niya sila binigo. Pinuno nila ang hangin ng magaan na pag-uusap, nagtatanong tungkol sa linggo ng bawat isa at si Tali ay nakinig ng mabuti habang si Lucas ay pinunan siya sa kung ano ang nangyayari sa kanyang kumpanya. Pakiramdam ni Tali ay napuno,
ngunit siniguro niyang mag-iwan lamang siya ng sapat na espasyo upang tamasahin ang kanyang fruit punch na nagpabalik-balik sa kanyang mga mata sa kaligayahan. Natuwa ito kay Lucas. Ang gusto lang niya ay makitang masaya si Tali, at mukhang masaya nga siya. Ang tanging nais ay punan ang kanyang buhay ng kapayapaan, kagalakan at pagmamahal, na sinisira siya sa anumang paraan na maaari niyang gawin. Hindi na niya hinintay na matapos ang summer, para makaalis na sila sa pinagtatagwan at maipakita niya rito ang mundo. Gusto niyang gawin ito ngayon, ngunit nilinaw ni Tali na gusto niyang manatili rito hanggang sa katapusan ng summer. Gayunpaman, wala siyang pakialam kahit kaunti. Hanggat kasama niya ito, walang ibang bagay na makapagpapasaya sa kanya. Let's go swimming, tuwang-tuwang bulalas ni Tali habang nagniningning ang mga mata sa kasabikan, at walang pag-aalinlangan si Lucas na pagbigyan ang kanyang kahilingan. Binabad niya ito ng matako sa pamamagitan ng kanyang mga mata habang itinatapon niya ang itim na overall, inilantad ang kanyang asul na two-piece swimsuit na nagpaganda sa kanyang bawat tampok at nagpatahimik sa kanya hanggang sa buto. Sa kabila ng ilang beses na niya itong nakitang ganito, hindi pa rin siya makapaniwala. Hinding-hindi siya makakakuha ng sapat sa kanya. Siya ay gumawa ng isang malakas na tili habang siya ay sumisid sa tubig, gumawa ng isang malaking splash bago lumitaw sa kanyang kasumpa-sumpa ng ngiti at mapang-akit na mga mata. Hinubad ni Lucas ang kanyang shirt at sumama sa kanya ilang segundo lamang pagkatapos, kung saan niyakap siya nito at hinalikan siya na parang wala nang babalikan. Pagbalik ko sa bahay, ako ay personal na mag-aayos ng isang paglalakbay dito para sa lahat ng aking mga kaibigan at pamilya upang ako ay mabawi sila, bulong ni Tali laban sa kanyang mga labi, ngunit sa isang mapanuksong tono. Tumawa ang dibdib ni Lucas habang inalis ang basang buhok sa mukha niya. At bibilhin mo ba ang puso ng lahat sa isang marangyang paglalakbay? Nilagay niya ang isang daliri niya sa baba na parang nag-iisip. Siguro. Pero baka mas mahirap bumili ng kay Liam. Liam, isa sa mga kaibigan niya mula sa university na nakakakilala sa kanya tulad ng likod ng kanyang kamay. May oras si Tali para isipin siya, at kung gaano siya nag-alala o nasaktan sa pagkawala niya. Tiyak, makikita niya ang pahayag ng kanyang ina o ang video ng kanyang kapatid, at tiyak na nagpasya na siya kung anong katotohanan ang gusto niyang paniwalaan sa ngayon. Minsan nag-aalala siya kung paano niya sasabihin sa kanya na siya ay tumakas kasama ang kanyang childhood crush, at ngayon sila ay magkasintahan. Napakunot ang noo ni Lucas sa pagbanggit ng pangalan ng lalaking ito. Liam, yung kaibigan mo na tatakbuhin mo sa medical school. Sumimangot si Tali, hindi niya gusto kung gaano siya defensive, o kung paano niya sinabing tumakbo. Hindi ako tumatakbo sa kanya, Lucas, depensa niya, gamit ang mga air quotes. Sabay sana kami kasi why not? I doubt na umalis na siya. Ano ang plano mo para sa mga kaayusan sa pamumuhay sa sandaling umalis ka? Nagsalubong ang kilay niya sa pag-iisip, at hindi siya makapaniwalang iniisip niya lang iyon. Nagkibit balikat siya at medyo lumayo, hindi nagustuhan ang pagbabago ng mood nito. Bigla siyang nagsisi na dinala ito. Naalala ni Tali ang gabing kinuha siya nito, nang talagang sarado siya nang una niyang banggitin si Liam at sinabi kay Lucas na inimbitahan siya nito. Siya ay nahuli sa sandali na hindi niya naisip na itikom ang kanyang malaking bibig. Ako ay titira sa campus o uupa ng apartment kasama si Liam, mahina niyang sabi, naghihintay sa pagsabog mula kay Lucas. Pero kakaiba, parang kalmado siya. Nanginig ang panga niya at parang nag-iisip. Anong school ang balak mong pasukan? David Geffen School of Medicine sa UCLA, California, naniniwala ako. Tanong niya na niluluto na niya ang plano niya. Tumango siya. Oo. Hindi nagustuhan ni Tali na naging tense ang pool day nila sa school at selos na usapan, dahil malinaw na hindi nagustuhan ni Lucas ang ideyang iyon ng pakikitira niya kay Liam. Bibilhan kita ng pansamantalang bahay sa malapit, o kung mayroon ka ng mga apartment na iniisip, sasagutin ko ang lahat ng gastos. Aalagaan ka ng mabuti at kapag bumisita ako doon tayo titira. Pero hindi kita papayagang tumira sa ibang lalaki. Hindi mo nga siya kilala, Lucas.
At pinahahalagahan ko ang iyong alok, ngunit kung tatakpan mo lang ang mga gastusin ko gawa sa selos. Sa tingin mo ba ay nararapat na manirahan ka sa ibang lalaki? Kung gusto mong mag-dorm, then so be it. Sasagutin ko rin ang gastos na yan. Nagdadrama ka. Ilang taon kon ang kilala si Liam. Ngunit naiintindihan ko na maaaring mukhang nakakabagabag at hindi naaangkop kung dapat tayong manatiling seryoso, kaya handa akong muling isaalang-alang. No, you are going to reconsider, Tali. That's final. Hindi nagustuhan ni Tali ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya, kaya nakaramdam siya ng pagtatanggol. Ako ay isang grown woman, Lucas. Hindi kita ididikta kung ano ang gagawin ko o hindi. Kung may gusto kang imungkahi, walang problema yon. Ngunit hindi ko iuutos sa iyo na manirahan dito o doon. Sa isang bigong pagtatampo, siya ay matigas ang ulo na lumangoy sa kabila ng pool at hinawakan ang kanyang overall, pakiramdam ang kanyang mood para sa araw na draining. Talita, tawag ni Lucas sa kanya na nagngangalit ang mga ngipin. Huwag kang lalayo sa akin. Pero nagpatuloy siya sa paglalakad na parang hindi niya narinig. Naabutan siya nito at hinawakan ang kamay niya pagkalapit niya sa pinto. Sabi ko huwag kang lalayo sa akin. At sabi ko, huwag mo akong utusan. Nagtaas ng boses si Tali habang hinihila ang kamay mula sa bakal na pagkakahawak nito at tinitigan siya ng masama. Parehong kumabog ang kanilang dibdib nang magkaroon sila ng matinding paligsahan sa pagtitig, na ang bawat isa ay nababagabag sa kanilang sariling dahilan. I will not lose you to someone else, Tali. You are mine, matigas na sabi ni Lucas. Doon niya sinabi. Sa wakas ay nagsalita na siya ng malakas. Ngunit kahit na ang mga salita ay naging sanhi ng pag-alog ng tiyan ni Tali at ang kanyang mga tuhod habang nanghihina, itinuro pa rin niya ang isang paratang daliri sa kanyang dibdib at sinabing, ako ay aking sariling tao. Hindi mo ako pagmamay-ari. Hinawakan niya ang balikat niya at tinitigan siya ng mariin sa mga mata. Huwag mo akong subukin, Talita. Don't challenge me, Lucas, she shot back with equal intensity. Pero habang tumitindi ang tingin nila sa isa't isa, mas bumibilis ang paghinga nila at palapit sila ng palapit sa isa't isa. Hindi ako magsasalita sa ganitong paraan, Tali. Huwag mo akong galitin. Itigil mo ito ngayon din. Tumagilid si Tali sa kanyang mga daliri sa paa at lumubog ng mas maraming kamandag sa kanyang boses hanggat kaya niya. Galit siya, galit na galit. Naglakas loob akong gawin mo ako, sabi niya sa nagngangalit ng ngipin, at para kay Lucas iyon ang huling draw. Sa isang bigong daing at isang hatak sa kanyang buhok, inihilig niya ang kanyang ulo patungo sa kanya, hinawakan siya palapit sa kanya at halos ibinagsak ang kanyang mga labi sa kanya. Siya ay naglakas loob sa kanya, ngayon ipapakita niya sa kanya kung sino ang pinaglalaroan niya. Napahinga si Tali sa halik habang hinahalikan siya ni Lucas. Matigas at gutom ang halik, halos galit na pareho silang lumalaban para sa pangingibabaw. Hinawakan ni Lucas ang isang kamao sa kanyang buhok, at hindi siya tumigil sa paghila para mas makuha niya ito. Sinabi ko sa iyo na huwag mo akong subukin, Tali, ungol niya habang mahigpit niyang hinawakan ang likuran niya. Napasigaw siya sa impact, ngunit mabilis na nakabawi habang humihingal siyang nakatingin sa kanya. At sinadya ko pa rin ang sinabi ko, sagot niya, sa pagkakataong ito ay tumulo ang boses niya ng mainit at hilaw na pagnanasa. Siya ay umungol, hindi nasisiyahan na hinahamon pa rin siya nito. Ngunit napakahirap para sa kanya na hindi siya makapag-isip ng 2 beses kung paano ito kasama. Sa isang mabilis na paggalaw, hinawakan niya ito sa kanyang dibdib at hinila ang mga paa nito sa kanyang baywang. Kinuha ni Tali ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at hindi nag-aksaya ng oras sa pag-atake muli sa kanyang mga labi, na ipinapakita sa kanya na hindi siya mananalo. Tinapakan niya ang kanyang paraan sa pamamagitan ng doorway at sa karagatan na view lounge. Stop it, Talita, babala niya sa huling pagkakataon. Ngunit hindi niya alam na hindi ganoon kadali iyon. Napakagat siya sa labi nito bago sinabi sa mahinang boses. Gawin mo ako. At iyon lang ang kinailangan para maalis siya. Inihagis siya nito sa sofa na ang dibdib ay bumakas sa galit at pagnanasa. Pinagmamasdan siya nito habang dahan-dahan itong iniikot,
Pinagmamasdan siya na parabang siya ang kanyang biktima. Hindi nakatiis si Tali. Gusto niya siya at gusto niya siya ng masama. Si Lucas ba ay hindi sigurado sa kanyang gagawin. Siya ay tinutuya sa isang layunin lamang, at ito ay gumana. Nanliit ang mga mata nito sa maliliit na hiwa habang papalapit ito sa kanya. Ito ang layunin ni Tali, na hamunan siya at saktan ang kanyang ego. Never, anito sa mababang tono habang nakatitig sa kanya. Ang init ng katawan nito ay nagdulot ng kirot sa buong pagkatao niya, na nag-aapoy sa pakiramdam na agad niyang tinanggap. Kaya ipakita mo sa akin na hindi ka natatakot. Ipakita mo sa akin na hindi ka malambot na duwag. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang pang-uuyam, dahil nalaglag ang labi niya. Laban sa kanya na may huling ungol, na nagpapakita sa kanya na hindi siya aatras. Gusto niyang itigil na niya ang paghahamon sa kanya, para ipakita niya sa kanya. Kapag siya ay tapos na sa kanya, siya ay nasa kanyang awa at tanging sa kanya hanggang sa siya ay nasa lubos na kahabag-habag na kaligayahan, nanginginig sa ilalim niya at nagmamakaawa sa kanya para sa higit pa. Sa isang kamay ay tinanggal ni Lucas ang kanyang pang-itaas na swimsuit, at ginamit ang kanyang tuhod para itapon din ang kanyang pang-ibaba. Agad niyang dinala ang kanyang mga daliri sa kanyang pasukan, na sinalubong ng kanyang labis na pagnanasa para sa kanya. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang marahan siyang tinutukso gamit ang kanyang hinlalaki. Umasta ka na parang napakasama at makapangyarihan, Tali. Pero hindi mo ba nakikita na nasa awa ka na? Ipinagpatuloy ni Lucas ang panunukso sa kanya sa pamamagitan ng paglapat ng daliri nito malapit sa kung saan ito pumipintig para sa kanya, at nang yumuko ito para salubungin ang ulos nito, hinila niya ang kamay nito. Nadismaya si Tali sa mga ginawa ni Lucas. Sobrang sexually frustrated. Ang kanyang mga salita ay hindi rin naging mas mahusay, at siya ay tumanggi na hayaan siyang manalo ng maaga sa kanilang maliit na laro. Sa lahat ng lakas na mayroon siya, umakyat siya mula sa ilalim niya sa kabila ng kanyang mahinang mga tuhod, at nang tumalikod ito para sunggaban siya, inipit siya ni Tali at itinapon ang kanyang mga binti sa kanya sa isang nakastradalang na posisyon. Oras na niya para maglaro. Gamit ang sarili niyang ngiti, natuwa siya sa panandaliang pagkatulala sa mukha nito nang mapagtanto niya kung ano ang ginawa niya. Mukhang nagbalik ang mga mesa, lover. Lalong lumawak ang ngiti niya at itinulak niya ang swing trunks nito mula sa baywang nito at agad na nakipag-asawa sa kanyang excited na paninigas na pumipintig sa kagyat na pangangailangan para kunin siya ng buo. Alam ni Tali na kailangan niyang bumawi sa kanya. As much as she wanted to relieve herself right there and then, it was her turn to have fun. Hindi siya kailanman nakipag-eye contact sa kanya habang dahan-dahan siyang dumudulas mula sa kandungan nito at pababa sa mga binti nito. Tinitiyak na giniling niya ang sarili laban sa kanya sa loob ng ilang segundo upang akitin pa siya, na iniwan itong kumikinang mula sa kahalumigmigan nito para sa kanya. Lumuhod siya sa pagitan ng kanyang mga binti, at napansin niya kung ano ang kanyang layunin. Gustong hawakan ni Lucas ang buhok niya at ilapit muli ang labi nito sa labi niya, para lang maalis ang nakakatuwang ngiti sa mukha niya, pero hindi niya magawa. Gusto niyang gawin niya ito at hindi niya ito maitatanggi. Gusto niyang matikman siya nito. Ibinalot ni Tali ang kanyang mga payat na daliri sa paligid ng kanyang paninigas at pinadaos-dos ang kanyang kamay pataas at pababa sa kanyang kahabaan sa isang mabagal, mapanuksong galaw. Sumirit siya sa simpleng kilos, at pakiramdam niya ay lalo lang siyang tumigas sa mga kamay niya. Hindi pa niya ito nagawa noon, at ang pag-iisip ay lalo siyang natuwa. Unti-unti niyang pinabilis ang kanyang lakad, pinalalim siya at tinutukso sa mga paraang hindi niya akalaing magagawa niya. Ang mga tunog na ginawa niya ay lalong nagpabasa kay Tali para sa kanya, at ang gusto lang niya ay tapusin ang nakakasakit na larong ito at kunin siya nito. Gayunpaman, nais niyang ipakita sa kanya. Nais niyang ipakita sa kanya na dapat ay may sasabihin siya sa relasyong ito. Inispoil siya at tinanong kung ano ang gusto niya, oo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng confrontation tungkol sa isang umiiral na issue na inakala ni Lucas na alam na niya ang perpektong sagot. Hindi pinansin ni Tali ang kanyang opinyon, at nakita niya kung saan siya nanggaling at iginagalang ito. Ngunit gusto niyang ipilit ito sa kanya, at hindi niya ito nagustuhan.
Ang nakakadismaya na panunuya at pakikipagtalik ay hindi ang pinakamahusay na diskarte upang matugunan at malutas ang isyu, ngunit parehong kailangan ng kanilang katawan ang pagpapalaya upang makapag-isip sila ng malinaw. Noong una ay ang pag-aangkin ni Lucas ng pagiging possessive, ngunit ito ang naging dahilan. Wala nang balikan ngayon. Nang maramdaman ni Tali ang pag-igting ng kanyang katawan at alam niyang nasa sukdulan na siya, humiwalay siya at iniwan siyang ganap na naguguluhan at naiirita. Ang pagmumukha nito ay pumukaw ng hagikik mula sa tiyan ni Tali at ito ay naging dahilan upang mas lalo pang sumimangot si Lucas sa kanya. Alam niya ang ginawa niya. Sino ang nasa awa ko ngayon? Tanong niya habang umaakyat sa dibdib nito, dahan-dahang hinahalikan ang kanyang katawan. Hindi natuwa si Lucas sa kanyang ginawa, ngunit hinangaan niya ang kanyang pagpigil at diskarte. Hinalikan niya ito hanggang sa baba, bago sinalubong ang tingin nito sa bago nitong signature ng ngisi. Nanalo ako. Oh fuck this, ungol ni Lucas habang hinahagod siya pataas kasama ang sarili niya. Muling sumandal ang mga paa nito sa katawan niya habang umaakyat ito sa dining table ng lounge. Siya ay yumuko sa kanya pagkatapos walisin ang lahat. Pinaghiwalay ang kanyang mga binti at hindi nagpakita ng awa habang siya ay malakas na itinulak sa kanya. Napabuntong hininga si Tali habang naka-arko ang kanyang likod, at hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagbomba ng malalim at mabilis sa kanya, na paulit-ulit siyang kinuha bilang kanya habang nakasakay sa isang orgasm. Hinawi niya ang isang kamao ng buhok nito at hinilo siya palapit sa kanya, dahil ang mga suntok nito ay nagdulot sa kanya ng paulit-ulit na pananakit sa kanya. Nilapit niya ang bibig niya sa tenga niya habang sumisigaw ito at umuungol sa pangalan niya. Ibang-iba ito sa lahat ng iba pang pagkakataong nagmahalan sila. Siya ay palaging banayad at mapagmahal, na nagpaparamdam sa kanya na pinahahalagahan siya sa bawat halik at ulos, habang ang kanyang mga kamay ay gumagala sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay parang pinatunayan niya ang isang punto. Nais niyang ipakita sa kanya ang isang bagay at nakuha niya ang mensahe ng malakas at malinaw. Sabihin mo sa akin na ikaw ay akin, udyok niya habang pabilis ng pabilis. Nararamdaman niya ang mga basa nitong kumukutitap hanggang sa kanyang mga hita habang umiikot ang mga mata nito at nakaramdam siya ng kasiyahan. Sabihin mo sa akin Talita. Ako'y sa iyo. Siya sa wakas ay nagpapasalamat, lubos na nakadarama sa kanyang awa at lubos sa kanya. Sabihin mo sa akin na ikaw ay akin, nagawa niyang sabihin sa pamamagitan ng kanyang mga alinghin. Gusto niyang marinig itong sabihin nito. Kailangang marinig niya itong sabihin. Ako ay sayo Tali. Bumuntong hininga siya sa tainga niya. Fuck, alam mong sayo ako. Ito ay higit na ikinatuwa niya kaysa sa kanyang inaakala, at ang napakapangangilabot ng lahat ay nagtulak sa kanya sa isa pang sukdulan habang siya ay nanginginig ng marahas sa kanyang mga bisig. Napaungol si Lucas nang maramdaman niyang paparating din siya, at mabilis niyang hinugot ang sarili sa ilalim, na iwan itong kumikinang sa kanyang timitim na pagbitaw. Hinawakan siya nito sa kanyang kandungan sa isang upuan habang pareho silang nakabangon mula sa kanilang taas, na mabibigat ang kanilang mga hininga at bumibilis ang mga puso. Kailangan kitang hamunan ng mas madalas, Lucas. Umiti si Tali sa kanya, at buong puso niya itong ibinalik bago hinalikan sa noo. Pwede mong gawin sa akin ang gusto mo, mahal ko. Ako'y sa iyo. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.